Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Santi. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Cebu. Nang mga panahong ito, nasa 10 taong gulang pa lamang si Santi. Isa ito sa mga kabataang hindi pinalad na magkaroon ng magandang buhay. Ulila na sa magulang, palaboy-laboy sa lansangan ng magikay, at bukod pa doon, bulag din ang bata. Walang umbok ang mga mata at nakalubog ang piluka. Minsan na itong kinupkop ng isang organisasyon sa lugar na tinutuluyan ng mga batang palaboy. Ngunit hindi panatag ang isipan ni Santi at higit sa lahat, hindi ito sanay sa ganoong sistema. Kaya tumakas ang bata doon sa lugar. Ngunit nagtataka ang mga tao doon kung paano ito nakaalis sa kabila ng kalagayan. Maraming nakapansin sa kanya. Hindi lamang mga tindera sa bangketa, pati na rin ang mga taong malapit sa lugar kung saan namamalagi si Santi. Halata sa bata ang pagiging bulag. Ngunit hindi naman ito nahihirapan sa mga sagabal sa daan. Kayang tumawid ng kalsada gamit lamang ang pakiramdam. Nakakatawid ng maayos si Santi na labis namang ikinatakot na mga nakakakita sa kanya. Bagaman palaboy, hindi abusado si Santi. Nagsusumikap itong kumayod. Kahit ano-anong raket ang pinapasok, basta marangal. Kung minsan ay nakaupo lamang sa gilid ng mga pasilyo. Sino pong magpapahilot sa inyo? Marunong po ako. Wika ni Santi. May angking galing sa panghihilot ang bata, kaya marami ang nagpapahilot sa kanya. At kung minsan naman, binabalikan pa ito at dinadala mismo sa kung saan nakatira ang magpapahilot. Hanggang sa isang araw, isang tao na nagngangalang Dorio ang nakiusap kay Santi. Palagi itong nagpapahilot sa kanya. Gusto sana siyang dalhin sa kasuntingan. Ipapahilot ang anak dahil bigla na lamang nawala sa tamang pag-iisip. Naglakad sa kalsada habang hubot-hubad. Ang masaklap, dalaga ang anak ni Dorio. Naku po Manong, hindi po ako marunong gumamot ng may sakit sa pag-iisip eh. Hanggang hilot at pagtitinda lang po ng yose yung kaya ko. Wika ni Santi. Pasensya ka na. Pero ang sabi sa akin ng kapitbahay namin, kailangan daw maipahilot yung anak namin. Baka kasi kinabag lang. Ikaw lang naman yung kilala kong manghihilot. Sa ngayon, wala eh. Hindi nakakausap ng matino yung anak ko. Panay pa yung alis sa kung saan-saan. Ang ikinakatakot ko, baka pagkadiskitahan ng mga tambay at pagsamantalahan. Wika ni Dorio. Nang madinig ito ng bata, bagaman nag-aalangan, ngunit nakaramdam siya na matinding pagkaawa. Pumayag si Santi sa pakiusap ni Dorio. Sumama ito sa tahanan. Sandali lang po Manong. Nandito na po ba tayo? Dito po yung bahay nyo ano? Teka, mukhang maraming taong nakatingin sa atin. Wika ni Santi. Tinapik naman ni Dorio ang bata sa likod. Oo. May mga nakatingin sa atin. Mga tambay at ilang mga trabahante na nangungupahan sa lugar. Dito, diyan ka na muna umupo ha. At kukunin ko lamang ang anak ko sa itaas. Tugon ni Dorio. Nag-antay ang bata sa baba ng tahanan. Hindi niya alam ang itsura ngunit nararamdaman niya na medyo mainit at kulob ang amoy sa loob.
nadidinig niya ang mga nag-uusap sa labas. Siya ang pinag-uusapan ng mga ito at tila nagkakagulo. Bakit yan yung kinuha ni Mang Dorio? Bulag na palabo yan eh. Di ko nga alam kung marunong ba talagang manghilot yan. At ano naman yung alam niyan sa panggagamot? Ay sus, nakikiusyoso ka na nga lang eh. Ang dami mo pang sinasabi. Manood ka na lang. Pero maraming humahanga sa bulag na yan. Ang sabi, parehang nakakakita. Hindi yan nagmimintis ng daanan. Tsaka imposibleng makatawid siya mag-isa sa kalsada ng walang alalay. Basta ako, kapag ako ilalagay sa sitwasyon ng pamilya nila Dorio, hindi ko sino-sino yung pupuntahan kumagamot lang yung anak ko. Diretso na kagad ako sa doktor. Abay, ikaw ata yung bulag eh. Nadala na yan sa doktor at ginamot. Pero gumaling ba? Nag-aalala nga ako sa dalaga eh. Alam mo naman tong lugar natin. Pag-uusap ng mga tao sa paligid ni Santi. Nakaramdam ng pagkadismaya ang bata. Bagaman tama naman na bulag siya at hindi alam ang paraan ng panghihilot. Ngunit nakakalungkot pakinggan na madaling manghusga ang mga ito. Subalit binaliwala na lamang yon ni Santi. Habang sa may tumabi sa kanya na tao, mabaho ang amoy, galit at sobrang likot. Anak, makinig ka Lydia ha. Mabait niyang katabi mo. Tutulungan niya tayo. Huwag kang malikot. Wika ni Dorio. Dito napagtanto ni Santi na ito na pala ang anak ni Dorio na si Lydia. Kinapa ni Santi ang babae. Akala niya noon nakahubot-hubad ngunit nakadamit naman ito. Hanggang sa biglang kinagat ang kamay ng bata. Hinayaan lamang yon ni Santi. Hinilot niya ang balikat, pati na ang mga ugat sa kamay. Ngunit bigla na lang nagsalita ang dalaga. Nagulat ang pamilya sa nadinig. Yung pagsasalita nito, maayos at halatang seryoso. Ngunit iba ang boses na lumalabas na tila sinapian. Isa kang aswang. Aswang ka. Umalis ka rito, aswang! Wika ni Lydia. Ano bang sinasabi mo anak? Hindi aswang si Santi. Mahal Carmen, pakihawakan mo nga yung anak mo. Wika ni Dorio. Paulit-ulit na sinasabi ni Lydia na aswang si Santi. Hanggang sa nagwala na ang dalaga at pinaghampas ng kamay ang bata. Habang si Santi naman, hindi alintana ang pagwawala at patuloy lamang sa paghilot. Hanggang sa may dumating na matanda sa lugar. Kaagad nagwika si Carmen na siya na ang kumuha sa matandang manghihilot sa kanduman, si Mang Islaw. Bakit hindi mo kaagad sinabi sa akin? Wala ka pa sa bahay. Kaya yun, may nakapagsabi na may manggagamot din sa kanduman. Kaya pinuntahan ko. Panandali ang tumigil si Santi sa ginagawa. Binigyan niya ng daan na matandang si Mang Islaw upang ito ang humilot sa babae. O sige, ipagpatuloy mo lang yan bata. Maaari bang lumabas muna ang ilan dito sa bahay? Maging ikaw Carmen at ang asawa mo. Kami lang ang maiiwan dito kasama ng batang ito. Alinsunod sa sinabi ng matanda, lumabas ng tahanan ang mag-asawa, maging ang dalawang taong nakikiusisa. Sinara ni Mang Islaw ang pinto at bintana upang masiguradong walang makakakita sa kanila. Habang si Santi naman, medyo nagtataka dahil hindi niya alam kung bakit. Tumabi yun sa kanya at binulungan ang bata. Nang madinig ni Santi ang bulong, sumimangot ang mukha nito. Hindi naman niya naintindihan ang mga sinasabi ng matanda. Pagkatapos ng bulong sa kanya, tinapik siya sa balikat.
Ituloy mo lang ang paghilot sa bata. Sa pamamagitan ng pagdampi ng mga kamay mo sa dilag, maikukulong mo ang kumukulam sa kanya. Wika ni Mang Islaw. Nang madinig ni Santi ang sinasabi ng matanda, mas lalo itong nagtaka at gumulo ang isipan. Ganun pa man, tinuloy niya ang paghihilot. Dito mas lumalakas ang pagsigaw ni Lydia at hindi nakagalaw. Kaya napagtanto ng bulag na baka pinipigilan yon ni Mang Islaw. Ilayo nyo sa akin ang aswang. Lumayo ka! Pagsisigaw ni Lydia. Hindi ba ito ang gusto mo? Ang kulami ng dalaga. Bakit ka naman natatakot sa batang ito? Akala ko pa naman kapag ordinaryong sakit lang, kinukulang mo pala. Alam mo ba, habang hawak ka ng bata, hindi ka makakawala. Kung saan ka man naroroon ngayong demonyo ka, manigas ka dyan. Mamamatay ka sa pamamagitan lang ng hilot ng batang ito. Po, teka po, ano po bang mangyayari? Hindi ko po maintindihan eh. Kinukulam pala siya. Wala naman po akong karanasan sa panggagamot ng kulam eh. Batang palaboy lang po ako. Wika ni Santi na hindi nakapagpigil sa sobrang pagtataka. Tapusin mo muna ang ginagawa mo, bata. Nga pala, yung ibinulong ko, orasyon yon para mas palakasin ang bisa ng paghilot mo. Pakiramdaman mo siya mamaya. Magmamakaawa ya. Nakakatuwa ka. Abay, hindi ko inaasahan na totoo pala talaga ang nadidinig ko na magaling na manghihilot ang palaboy sa Magikay. Santi ang pangalan at bulag. Mukhang pamilyar ka. Halatang may kakaiba. Ngayon alam ko na kung bakit. Tugon ni Mang Islaw. Patuloy pa rin sa paghilot si Santi. Unti-unti itong nakaramdam ng kilabot at kaba sa mga katagang sinasabi ng matanda. Habang tumatagal, mas gumagaan na ang katawan ni Lydia at unti-unting nangihina. Hanggang sa nagmamakaawa na ang sumapi na lubayan siya at tatanggalin na ang kulam. Ano bang dahilan kung bakit mo kinulam ang dalagang ito? Yung totoong sagot lang. Isang dikta ko lang sa batang ito. Patay ka. May nakapag-utos lang sa akin. Tingin ko may matinding galit yun eh. Lalaki, mukhang may malalim na dahilan. Siguro nabigo sa pag-ibig. Kadalasan ito ang nagpapadesperado sa isang tao. Pero tama ba ang ginawa mo? Sa palagay mo ba, kapag nilubayan ka, titigil ka na? Di ba hindi? Kaya may gagawin muna sa iyo ang batang ito. Santi, hawakan mo ang batok, tapos tapikin mo ang ulo ng dalaga. Wag! Hindi ka naman mamamatay. Papaparalisa lang naman ang gawain mo. Ang ibig kong sabihin, mababasag lahat ng gamit mo at isusumpa ka ng demonyo. Babalik na rin ni Santi ang kulam at ipapatama sa kung sinong demonyong pinagkukunan mo ng kapangyarihan. Abay siguro, sasamba ka na sa may lika. Ikaw ba naman yung tugisin ng mga demonyo? Tingin ko, ilang araw lang magsisimba ka na at mangungumpisal. O sige, gawin mo na, bata. Alinsunod sa mga sinabi ng matanda, hinawakan ni Santi ang batok ni Lydia. Hindi ito nakagalaw at kagad niyang pinukpok ang ulo gamit ang palad. Dito natahimik ang loob ng bahay. Nagtataka naman si Santi dahil hindi naman niya alam ang nangyayari. Teka, ano po bang nangyayari, Mang Islaw?
Bakit po biglang bumagsak sa sahig yung babae? Ako na ang bahala, iho. Diyan ka na lang. Aba, wala na ang kulam ha. Pagkagising nito, maayos na ang pag-iisip niya. Ito talagang mga mangkukulam. Pinagkakaperahan ng katangian nila. Pwede namang magtrabaho ng marangal. Kagaya ng ginagawa mo. Ako po, magkukulam din po ba ako? Tanong ng bata. Hinawakan ni Mang Islaw ang ulo nito at sinabing hindi. Ngunit may dapat maintindihan ng bata. Matapos yun, pinapasok na ng tahanan ang mga magulang ni Lydia. Tulog ang dalaga sa mahabang upuan at sinabi ni Mang Islaw na magaling na ang kanilang anak. Kailangan lamang nitong makapagpahinga at ang importante, huwag ipagsasabi ang sinapit ng dalaga. Dapat palabasin lamang na kinabag at hindi kinulam para hindi na lumala ang takot sa lugar. At isa pa, baka dumugin ng mga tao si Santi at pagkainteresan. Malaki ang pasasalamat noon ng pamilya sa bata. Inabutan ng pera si Mang Islaw ng mag-asawa, ngunit sinabi ng matanda na doon na lamang kay Santi bilang tulong na rin sa pamumuhay nito. Ngunit, Kahit pagkain ko lang po ngayong mandoryo, sapat na po yun. wika ni Santi. Inibutan ng salapi ni Dorio ang bata. Nakapa ni Santi ang ilang mga papel at 2 barya, isang malaking bilog at heksagono. Ito ang piso at 2 piso noong araw. Medyo nahiya si Santi na tanggapin ng pera. Isa-isa pa nitong inangat ang mga perang papel at nagtanong kung magkano ang bawat isa. Kaagad namang sinabi ni Dorio na may 20, may 10 at 5. Ngunit nagulat ang pamilya nang isauli ni Santi ang lahat ng papel. Sinabing sapat na sa kanya ang 2 barya. Ito na lang po. Baka kakain na ako nito hanggang gabi. Maraming salamat po Wika ni Santi. Sobrang namangha si Mang Islaw sa pinakita ng bata. Tinitigan niya si Santi habang tahimik na naglalakad palabas sa maliit na eskinita. Kinakapa nito ang mahabang pader. Sinundan ito ni Mang Islaw at nang maabutan, tinanong niya ang bata kung kabisado na niya ang daan pauwi. Wala naman po kong uuwian Diyan lang po sa Magikay. Diyan lang po ako nagpapalaboy-laboy. Tsaka hindi ko naman kabisado yung daanan pero makakarating ako doon ng maayos nang walang gagabay. Wika ni Santi habang nagpapatuloy sa paglalakad. Mukhang ito na ang batang yon. Kung hindi ako nagkakamali, bulag man siya. Pero malakas ang pakiramdam niya. Sandali lang. Huminto ka muna at may sasabihin ako sa'yo. Sumandal ang bata sa pader at pagkatapos, nagtanong kung ano bang sadya ng matanda. Kailangan na niyang magmadali dahil siguradong may naghahanap na sa kanya at magpapahilot. Ang sipag mo pala. Di ba may tanong ka kanina? Gusto mo bang malaman yon? At hindi ka ba nagtataka? Manong, di na po importante yun. Nawala na din po sa isip ko Tsaka baka ito na din po yung huli nating pagkikita. Kaya hindi na rin po yun mahalaga. Basta, naniniwala po ako sa kulam. Sige na po Teka, kahit ba ito ay tungkol sa totoo mong pagkatao, alam kong matagal mo nang gustong malaman yon. Alam ko na po yan Iniwan ako ng mga magulang ko kasi bulag ako. Pero
Natanggap ko na po yun lahat. Ayos lang po sa akin. Nabubuhay naman po ko kahit mag-isa lang eh. O siya, sige. Mukhang wala ka namang pakialam sa tunay mong pagkatao. Pero alam mo ba, ako lang ang taong makakatulong sa'yo. Santi, hindi mo kailangang magpalaboy-laboy. Narito ako. Total wala naman akong kasama sa bahay. May kanya-kanya ng pamilya ang mga anak ko. Matagal na ring pumanaw ang asawa ko. Alam kong malaya ka sa lahat ng bagay. Pero dapat may gagabay pa rin sa'yo. Lalo sa edad mong yan at bulag ka pa. Naku Manong, wag na po. Sagabal lang po ako sa buhay ninyo. Nagpatuloy na ito sa paglalakad. Kakaibang bata ka talaga. O sige, sasabahan na lang kita doon sa Magikay. Tutulungan kitang manghilot at ang kikitain ko, ibibigay ko na lamang sa'yo. Nang mga sandaling to, nakisabay ang matanda habang naglalakad. Kinapa niya si Mang Islaw at sinabing salamat. Ngunit sinabi ng bata na hindi niya kailangan ng tulong. Pero si Mang Islaw, iginiit na sa ayaw at gusto ni Santi. Gagabayan siya ng matanda. Sasama ito sa kanya kahit saan magpunta. Ito naman ang labis na ipinagtataka ni Santi. Natanong pa niya ang sarili kung bakit gano'n na lamang ang pagmamalasakit ni Mang Islaw sa kanya. Hanggang sa naintindihan niyang gusto siyang kupkupin ito. Tumangulang si Santi at sinabing, Ikaw po yung bahala Manong. Pero baka mahirapan lang po kayo ah. nang makarating sa sinasabing lugar ni Santi, totoo ang sinasabi ng bata. May mga nag-aantay doon sa lugar na mga tao upang magpahilot sa kanya. Tinulungan ni Mang Islaw ang bata hanggang sa pagsapit ng gabi. Matapos nilang makakain ay pinauwi na ng bata si Mang Islaw. Uuwi na lamang ako kapag kasama kita. Hanggat narito ka, hindi ako aalis. Manong, ano po ba talagang pakay niyo sa akin? Bakit po ang kulit niyo? Matanda naman na po kayo at pakiramdam ko, mahina na kayo. Di ba sabi ko nga po, nasanay na ako dito. Bahagyang nakaramdam ng hiya si Mang Islaw sa banat ng bata. Totoo naman, at tila nagmistulan din siyang batang paslit. Ngunit ganun pa man, malakas ang kuryosidad ni Mang Islaw na kupkupin ng bata. Meron itong sariling dahilan, ngunit hindi niya naman nabanggit kay Santi dahil baka hindi maniwala sa kanya ang bata. Hanggang sa nabanas na lamang si Santi, napilitan itong pumayag sa nais ni Mang Islaw. Sumama ito sa tahanan ng matanda sa kanduman, ngunit sinabi ng bata na ihahatid lamang niya si Mang Islaw. Aba, bukod sa bulag ka mautak ka rin pala. Katanda-tanda ko na hindi ko kagad nakuha ang diskarte mo. Hindi bale, kaya gusto kitang gabayan dahil nais kitang maging katuwang. Magaling ka sa espiritual at likas na sa'yo yon. Hindi naman yun kaila. Hindi ka ba nagtataka na kahit bulag ka parang nakikita mo din ang lugar? At bukod pa dyan, kailangan kitang proteksyonan. Para din ito sa iyong ikabubuti. Hindi lang para sa iyo kung hindi para sa mga taong nasa paligid mo. Dahil kung hindi ka magagabayan, magiging banta ka sa mga tao. O ito, nasa tapat na tayo ng bahay ko. Pumasok ka na sa loob. Alam kong nararamdaman mo ang lugar. Kahit bulag ka't huwag ka nang magkunwari. Lumutang ang isip ni Santi sa mga huling salaysay ni Mang Islaw. Lalo na ang katagang magiging banta siya sa mga tao kung hindi magagabayan. Ito ang nakapagpabagabag ng husto sa isipan ni Santi. Kaya sa halip na bumalik ng Magikay,
Matapos maihatid si Mang Islaw, tila napako ang paa ng bata sa kinatatayuan. Nalilito ito na mga sandaling yun. Napatanong din siya sa sarili kung bakit ang daming alam ni Mang Islaw. Lalo na't sinabi nitong nararamdaman niya ang lugar kahit bulag. Tama naman ang matanda sapagkat totoo nga ang sinasabi ni Mang Islaw. Kahit wala itong paningin, nagagamit niya ang malakas na pang-amoy, pandinig at pakiramdam. Oh, ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Jesus, kunwari ka pa. Gusto mo naman talagang malaman ang lahat kung saan ba nang galing yung kakaibang katangian mo. Nagmamatigas ka pa kasi. Dito, ayan, ito ang pinto ng silid mo. Alam kong ramdam mo na may silid doon. Ito naman ang kwarto ko. Teka nga, maupo ka muna doon sa katre. Ipaghahanda lang kita ng kumot at unan. Sandali nga po, Manong. Pwede bang diretsuhin niyo na lang po ko? Alam ko naman na hindi away yung nararamdaman niyo sa akin eh. Sa tono ng pananalita niyo, bukod sa gusto niyo akong maging katuwang, ano po ba talaga ako? Sige po, ipagpalagay na lang po natin na may interes kayo sa pagkatao, tama? Magpahinga ka na muna. Bukas ng umaga sasabihin ko sa iyo lahat. Gabing-gabi na. Tapos kita naman sa mukha mo ang pagkapagod. Kumuha ito ng unan at kumot para kay Basti. Hindi naman nagsalita pa ang bata. Pagod na rin kaya wala na siyang nagawa kundi ipagpabukas na lang. Habang nakahiga si Basti at inaantay makatulog, pansin itong parang nanginginig ang kanyang katawan. Ramdam niya ang pagpilantik ng kalamnan. Hindi naman malamig. Sa halip ay medyo maalinsangan pa at parang may darating na ulan. Bukod pa dito, hindi siya mapakali at parang may kakaiba sa sarili. May naaamoy din ang bulag na parang lana. Ngunit masakit sa kanyang ilong at maging sa bawat paghinga ay nahihirapan ang bata. Hindi niya maintindihan ang sarili. Hindi niya alam kung naninibago lang ba sa tahanan o sadyang may kakaiba dito sa bahay. Samantalang kapag sakali naman siya natutulog, masarap ang pakiramdam. Sa kabila ng lahat, hindi na makaalis na mga sandaling yon si Basti. Nadinig niya ang pagsara ng pinto at sa tunog ng kandado. Tao po! Tao po, Mang Islaw! Tao po! Wika ng tao sa labas ng tahanan. At sino naman tong biseta? Destorbo naman ah. Kung kailang kakaidlip ko lang sa kanaman darating oh. Ay, ikaw pala Glenn. Ang lakas naman ng boses mo at baka magising tong kasama ko sa bahay. Ano bang sadya mo? Pinapunta ako rito ni Konsehal. May nagpatulong kasi sa kanya na taga-Talamban. May sakit daw at naipadoktor niya naman. Kaso bumalik dahil hindi gumaling. Nagmamalasakit na baka manggagamot na ang kailangan. Aber, kayo pa talagang pagod na ako. Kung hindi ba naman nagmamatigas tong si Baste? Ay nako, ang hirap nga namang tanggihan itong mga nangangailangan ng tulong. Lalo kapag lumapit sa katulad kong may tangan. Nawawala ang bisa ng gamit. O sige, antayin mo ko dyan. May hahanda lamang ako. Nadinig ni Santi ang tunog ng yapak nito sa sahig. Huminto sa kanyang silid. Huwag kang aalis iho ha. Alam kong hindi ka tulog kahit nakapikit ang mga mata mo. Nararamdaman kita. Bumangon si Santi. Sinabi niya sa matanda na hindi mapalagay sa tahanan. Hindi ito makatulog at parang may kakaiba sa kanyang katawan. Sa orasyon ko yan,
at ilang gamit dito na bawal sa'yo. Malalaman mo din ang lahat kung bakit. E di, sasama na lang po ako. Nadinig kong may magpapagamot ata eh. Hindi ka ba pagod? Sige, ikaw ang bahala. Sumama nga si Santi sa matanda. Sumakay sila ng tricycle. Pinapakiramdaman niya sa mga sandaling yun na malayo ang lugar. Hanggang sa huminto na at may sinabi yung lalaking nagngangalang Glenn. Ayon dito, sa likod ng bahay ng konsihal ay may sakit. Puntahan na lamang nila at may maliit na silid doon. Tinapik siya ni Mang Islaw. Sinabi ng matanda na humawak lamang sa kamay dahil mahirap ang daan. Naku, wag na po. Kaya ko po kahit hindi ko nakikita yung daan. Pinagmamasdan lamang siya ng mga sandaling yun ni Mang Islaw. Hanggang sa nauna nang naglakad si Basti. Dumiretso ito sa likod na parang hindi bulag. Huminto pa sa isang maliit na pinto at halatang nakikiramdam. Parang may tao po dito ah. Ano po, Mang Islaw? Dalawa sila. Napailing na lamang si Mang Islaw na mga sandaling yun. Nakita niya sa bintana na may dalawang tao sa loob ng silid. Sobrang namangha kay Basti. Isang matandang babae ang nasa loob at isang dalaga. Magandang gabi sa inyo. Ito na po ba ang nanghingi ng tulong kay konsehal? Hindi naman kaila. Dahil wala namang ibang silid dito at iisa lang. Nagpakilala ang dalaga sa pangalang Esme. Kasama ang nanay niyang si Juana. Kayo po ba yung ipinatawag ng konsehal? Pasensya na po sa abala. Ito pong nanay ko. Panireklamo na sumasakit ang tiyan niya. Tapos nagsusuka at ayaw kumain ng mga inihahanda ko sa kanya. Salip, gusto niya yung hilaw na karne. Naku po, akala ko pa naman madaling gamutan lang. Iha, may nakapagsabi na ba sa kung anong sakit meron ng nanay mo? Bakit po, Mang Islaw? Malala po ba yung sakit niya? Ano bang itsura ng matanda? Sandali nga lang iho. Kinakausap ko pa yung babae. Sumasabat ka kagad. Wala po. Maging ang doktor hindi alam kung ano. Nabanggit lang na baka sintomas ng paghinto ng regla. Binigyan ng mga gamot. Ang mamahal pa nga po eh. Pero walang nangyari. Alam mo ba ang katagang Nayanggaw, iha? Natakdan ito ng aswang. Ho? Natakdan? Nahawaan po siya ng aswang? Oo, nahawaan nga. Kitang-kita naman. Ramdam ko din ang pagkaaswang niya. Hindi ko magagamot ng maayos kung dito ay sasagawa ang proseso. Matagal ang magiging gamutan at hindi rin pwedeng mangyari yon sa lugar na ito. Mabubulabog ang mga tao rito. Basti, sasama ka pa rin ba kapag sinabi ko na doon tayo sa bahay ng mag-inang to? Hindi nakapagsalita si Basti. Naguguluhan sa sitwasyon. Nakaramdam din ito ng takot dahil sa katagang aswang. Ang hindi pagkibo para sa akin ay pagsang-ayon. O siya, sige, isama mo kami sa bahay mo ngayon din. Tumango si Esme. Samantala bigla namang dumating ang konsehal. Nagtanong ito kay Mang Islaw kung ano ba ang sitwasyon. Pinaliwanag lahat na matanda at sumang-ayon din ito sa planong gamutan na gagawin. Binigyan pa sila ng salapi at ilang mga kinakailangan upang makatagal sa bahay ng mag-ina. Matapos ang pag-uusap, nagmungkahi naman ang konsehal sa isang tauhan niyang si Jose na ihatid ng sasakyan sila Mang Islaw papuntang Talamban.
Nagreklamo pa ang tauhan sapagkat hindi sakop nila ang Talamban at bakit kailangan pang tulungan ang mag-ina. Samantalang may ibang namamahala naman doon sa lugar. Nagsalita si Mang Islaw. Wala namang masama sa ginagawa ng konsehal. Alam mo, Jose, ang pagtulong sa kapwa ay walang hangganan. Huwag mong sabihin na kapag may lumapit sa iyo na pulubi at mamamatay na, papayuhan mo lang na bumalik sa kanilang lugar at doon humingi ng tulong. Ano mang tawag ng pangangailangan ng iba, dapat wag mo itong tanggihan. Kagaya ng ginagawa ko, kung saan ako nakakarating. Yan ang mabuting pakikitungo, Jose. Jose, sige na. Iatid mo na ang dami mong alam. Kamag-anak ko ang mga to kaya lumapit sa akin. Walang nagawa si Jose. Inihatid ang mga ito sa Talamban. Tahimik lamang si Basti. Katabi naman niya sa sasakyan ang matandang may sakit. Nakahawak pa yun sa kanyang kamay at dumidiin ang mga daliri nito sa kanyang balat. Nang makarating sa lugar ng mag-ina, nararamdaman ni Basti na napakapayapa ng lugar. Walang ibang tinig na mga tao maliban na lamang sa kanila at mga huni ng kulisap. Alam niya sa sariling makahoy at liblibang lugar. Dito po ang bahay namin. Pasensya na at maliit lang. Matanong ko lang po, bulag po ba yung batang kasama ninyo? Oo, bulag siya. Halata naman sa mga mata niya, hindi ba? Parang hindi po bulag eh. Kaya niyang maglakad ng walang gabay. Puna ni Esme nang mapansin ang kilos ng bata. Maliit lamang ang bahay ng mag-ina. Karaniwang payak na tahanan na uso na mga panahong yun. Pumasok sila ng bahay. Napag-alaman ni Mang Islaw na dalawa lang pala ang nakatira doon. Kamamatay lamang ng tatay ng dalaga at ilang araw noon ay nagkaroon naman ng sakit ang ina. Kinausap ni Mang Islaw si Santi na siya namang ikinakatakot ng bata. Ang sabi ni Mang Islaw, nangangailangan ng tulong ang matanda sa kanya. Kagaya din ang gagawin nila noong ginamot ang kinukulam na babae. Teka lang po, Manong. Ayos lang yun pero yung gagamutin natin ngayon. Ang sabi nyo aswang, hindi ko po ata kaya yung pinapagawa nyo. Kaya mo yan, iho. Katunayan, sisiw lang sa'yo yan. Malakas ka pa sa uri ng aswang na meron yung matandang yon. Patuloy sa pagkalito si Basti. Alinsunod sa mga sinabi ng matanda, hinilot niya nga ang may sakit. Ilang segundo lang mula nang madampi ng bulag ang palad sa matandang babae. Nagsisigaw ito na tila sobrang nasasaktan. Napatigil naman si Santi, ngunit giniit ni Mang Islaw na ipagpatuloy lamang ang ginagawa ng bata. Hanggang sa hindi na nakatiis si Basti, huminto na ito sa paghilot doon sa may sakit. Pinalabas naman ng bahay ni Mang Islaw si Esme. Mas makakabuti na hindi makikita ng dalaga ang nangyayari upang mapanatag ito. Huwag kang titigil sa paghilot sa kanya. Sa katunayan, hindi naman nagagamot talaga sa hilot ang yanggaw. Pero kapag katulad mo ang humilot, sigurado kong mapapagaling mo ang may sakit kagaya ng ginawa mo doon sa nakulam. May kakaibang kakayanan ka, iho. Nahihigop na mga kamay mo ang negatibong enerhiya na bumabalot sa isang tao. Lumilipat ito sa iyo na siya namang kaya mong indahin dahil malakas ka. Ipagpapatuloy ko lang po yung ginagawa ko. Sa oras na sabihin nyo sa akin yung dahilan. Medyo nabalisa si Mang Islaw sa pagkakataong yun. Sa isip ng matanda,
Magbabago ang bulag kapag nalaman nito ang totoong pagkatao. Ngunit dahil wala nang magawa, lalo't sa pagkakataong ito, ang gamutan na gagawin ay mahirap. Hindi ito kaya ni Mang Islaw maliban na lamang kay Basti. Sa pagkakaalala ko noon, 3 grupo kami ng mga babaylang nagplanong tumugis ng 2 mabangis na aswang sa Mandaue. Mag-asawang aswang at hindi pangkaraniwang aswang lang. Kung hindi mataas na uri ito ng aswang na kung tawagin ay burang. Kauri din ng wakwak ngunit mas malakas pa. Hindi ko gusto ang pagyaya sa akin dahil alam ko ang sinasabing mabangis na aswang. Mabubuting tao at kailanman hindi naminsala na mga naninirahan sa lugar. Matagal ko nang kilala ang 2 aswang na yon. Nagkaroon kami ng ugnayan at naging kaibigan ko pa yung lalaki. At minsang nanghihingi pa ako ng payo kung paano kong kikilatese ng isang aswang. Sa kanila ko nalaman ang mga katangian ng aswang. At kahit anong pigil ko, hindi ako pinakinggan ng mga kasama ko. Sinabi ko pang ako na lang ang kakausap at papaalisin na lang ang mga aswang sa lugar. Pero wala. Gusto talaga nilang patayin ang 2 aswang. Ano bang magagawa ko? Isa lang ako na may pagnanais na huwag ituloy ang balak kontra sa higit 10 babaylan. Isang gabing pinagplanuhan ang paghuli sa mga aswang. At yon, nagtagumpay ang plano. Sa harapan ko mismo pinatay ang 2 aswang. At awang-awa ko dahil bukod sa mga kaibigan ko sila, may anak pala itong kakasilang palamang. Sinabi kong wag nang idamay ang bata. Kukup-kupin ko na lang at palalakihin. Pero hindi ako ang may hawak ng desisyon. Kung hindi ang nakararami, kung ano ang pasya, yun lamang ang susundin. Pero nagmakaawa ako ng nagmakaawa. Kaya imbes na patayin ang bata, binulag na lamang nila ito at pinatapon sa malayong lugar. Akala ko nga patay na ang batang yon. Pero buhay pala. Alam mo ba kung sino ang sanggol na yon? Walang iba kung hindi ikaw, Basti. Hindi ako maaaring magkamali. Dahil noong una pa lamang kitang nakita doon sa kusuntingan, pamilyar na sa akin ang presensya mo. Kitang-kita na matanda ang pagtulo ng mga luha sa mga mata ng bulag na paslit. Bigla itong humagulgol ng iyak. Nagsasabi po ba kayo ng totoo? Oo. At abot langit ang pasasalamat ko nang makita kita, Iho. Hindi ko lang pinaramdam sa'yo. Dahil isa ko sa mga tumugis sa mga magulang mo. Pero labag yun sa kagustuhan ko, Iho. Alam kong espesyal ang pagiging aswang mo. Dahil hindi ka kumain ng laman ng tao at kaya mong makisalamuha sa publiko. Yan ay kung nasa sapat na gabay ka. Kaya nga sinabi kong mapanghanib at magiging banta ka sa mga tao sa lugar. Sa pagpapatuloy ng pagsasalaysay ni Mang Islaw, unti-unting kumalma si Santi. Ayon sa matanda, isang sumpang uri ng aswang ang dugong merong kay Santi na siyang ipinapaliwanag na matanda sa mga naging kasamang babaylan noon. Hindi dapat paslangin ng burang dahil bagamat aswang, sugo naman ng amang may lika upang tugisin ang masasamang nilalang. Ngunit hindi pinaniwalaan si Mang Islaw at natuloy pa rin ang pagpatay sa mga magulang ni Santi. Hindi ka ba nagtataka? Aswang ka pero kaya mong sumpain ang isang mangkukulam. Di ba nga naikulong mo ito sa pamamagitan lamang ng paghilot mo doon sa babae sa kasuntingan? Yan din ang mangyayari sa Nayanggaw. Kaya ito nasasaktan dahil hinihila mo palabas ang masamang presensyang lumulukob sa kanyang katawan.
Walang ibang makakagawa nun maliban na lamang sa'yo, iho. Ngayon, gusto kong maintindihan mo kung gaano ka kahalaga hindi lang para sa akin, kung hindi para sa lahat. Kung aswang nga po ako, bakit hindi ako nagiging halimaw? Hindi ko alam, iho. Pero sa tingin ko darating at darating ang araw na yon. Ayos ka na ba? Sabi ko na nga ba magbabago ka eh. Tsaka hindi pa napapanahon ang pagtuklas mo sa iyong sarili. Sa tingin ko, mas magaan na yung pakiramdam ko ngayon. At kung totoo man na ikaw yung dahilan kung bakit nabuhay pa ako, nagpapasalamat po ako. Pero kailangan kong mabigyan ng katarungan ng pagkamatay ng mga magulang ko. Sasama ako sa iyo araw-araw. Pero sasabihin mo sa akin ang mga naging kasama mong babaylan na pumatay sa mga magulang ko. Mali ang naiisip mo, iho. Mabubuti ang mga babaylan. Maaring nagkamali lamang sila. Pero dapat mong maintindihan na ang ginawa nila ay para lamang din sa mga tao. Tumango lamang si Santi. Binalikan ang matandang may sakit. Ipinagpatuloy nito ang paghilot. Sa bawat pagdampi ng kamay ng bata, sinasabay naman ni Mang Islaw ang kanyang orasyon. Nagpausok din ito ng insenso na siya namang nagpairita kay Santi. Kaya mong matagalan ang mga pangontra ng aswang, iho. Kaya mong tiisin ang mga gamit na meron ako. Ilang sandali pa, tumigil sa pagsigaw yung matandang babae. May kung anong lumabas sa balat nito. Mga pulgas ng asong nagtatalunan papunta sa sahig. Ang sabi naman ni Mang Islaw, nilulubayan na ng yanggaw ang pasyente. Bakit? Pulgas po ba yung yanggaw? Maraming klase, iho. May ahas na lalabas sa bibig. May mga isusuka na parang putik ngunit mabaho. May mahihimatay lang at may iba namang may lalabas sa katawan ng mga insekto. Isa na ang nakita mo ngayon sa mga uring yanggaw na yon. Dagdag pa ng matanda, hindi niya inaasahan na mapapadali ang pagpapagaling sa nayanggaw. Ngunit sinabi nitong nalalagay sa peligro ang mag-ina. Dahil sa oras na malaman ng aswang na gumaling na ang nayanggaw, babalikan niya ito. Ano pong dapat gawin natin, Mang Islaw? Dapat nating tugisin ang aswang bago pa may gawin sa mag-inang to. Paano naman po natin malalaman kung saan yun nakatira? Tumawa lamang si Mang Islaw. Tinitigan ang bulag na mata ni Santi. Sa pamamagitan mo, iho. Sa pamamagitan ng malakas mong pakiramdam at pang-amoy. Alam kong naaamoy mo ngayon ang baho na matandang ito. Ito din ang maaamoy mo sa oras na malapit na sa iyo ang aswang na salarin. Maliban pa dyan, natural na sa iyo ang pangitain. Dahil yan ang sabi ng tatay mo noon. May pangitain siyang nakikita sa oras na may banta sa isang lugar. Gulat na gulat si Santi sa mga sinabi ni Mang Islaw. Naalala noong minsang may sinagip na tao na napagdiskitahan ng mga tambay. Naglalakad lamang siya noon sa daan nang may pumasok sa isipan niya na magaganap na gulo. Isang tao na pinagtutulungang gulpihin. Nagpatuloy lang ito sa paglalakad at bigla na lang nakadinig ng pagsigaw. Kagad niyang naramdaman ang nangyayari sa paligid. Isang matanda nga ang pinagtutulungan ng kabataan. Pinagbabatuyo ni Santi. Kaya naman nilubayan ng mga kabataan ang paggugulpi doon sa tao. Matapos ang mga kaganapang yun, napapadalas na ang pagkakaroon niya ng kakaibang panaginip at pangitain. Tama nga po kayo. Naranasan ko ng maraming beses ang pangitain. Ito nga din yung nagbibigay sa akin ng gabay sa bawat landas na tinatahak ko eh. Kaya parang nakikita ko na din yung daan. Malakas din yung pang-amoy ko at pandinig. Ipagtataka pa ba yan?
isa ka ngang aswang iho. Kung hindi ka lang bulag, mas malakas ka pa. Pero nakakasigurado kung kaya mong higitan ang nilalang na may paningin, kahit gaano pa yang kalakas. Ilang sandali pa, narating na nila ang tahanan ng Yanggaw. Kagad nag-orasyon ng matanda. Inutusan na matanda si Basti na hanapin ang Nangyanggaw. Ilang sandali pa, sa unang pagkakataon, nakita ni Mang Islaw ang totoong anyo ni Santi. Nagulat din ang matanda. Ngunit kitang-kita nito kung paanong pinatay ni Santi ang Nangyanggaw. Matapos yun, Santi, mahusay. Pero ipangako mo sa akin na hindi mo ito gagamitin para manakit o manapak ng ibang tao. Maging mabuti ka pa rin at gagabayan kita papunta doon. ngumiti lamang ang bata. Ramdam naman ng matanda na hindi magiging banta sa mga tao si Santi. Dahil gagabayan niya ito papunta sa kabutihan. Nang makarating naman sa tahanan nila Isme, kagaya ng sinabi ni Mang Islaw sa mag-asawa na taga-kasuntingan, ganon din ang sinabi niya kay Esme. Magaling na ang nanay nito, ngunit dapat walang makakaalam kung sino ang gumamot at wala ding makakaalam kung anong klaseng sakit ang dumapo rito. Napaiyak na lamang ang dalaga. Ang sabi nito, wala siyang salapi upang ipambayad sa pagpapagaling sa ina, maliban na lamang sa pagpapasalamat, at kung merong hihilingin sa kanya, gagawin niya ito bilang kapalit. Ito, iha, bigay ni konsehal sa amin. Sa'yo na ito lahat. Wala kang dapat ipag-alala sapagkat hindi ako naniningil ng kabayaran. Maliban na lamang sa batang ito, pero ako na ang bahala sa kanya. Hindi na nagsalita pa si Santi. Naiintindihan niya kung gaano kabuting tao si Mang Islaw. Napagtanto din ng bata, ang pagtulong ay hindi kinakailangan ng anumang kapalit. Hanggang sa lumipas ang mga panahon, naging katuwang ni Mang Islaw ang bata sa panggagamot. Itinuring niya ito na parang tunay na anak. Hindi na alintana na matanda ang pagiging aswang nito. At para kay Mang Islaw, kahit anumang lahi o tao, basta't nagabayan ito sa tama, hindi ito maliligaw sa maling landas. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.